ay sa aking pagkakaalala pag binibisita ko sa kanila pinagmamalaki niya ako. Now, sabik siya sa mga kapatid niya. Pagbuhat ng siya yung mga mahiwalay sa amin at natira sa isang ospital. Sa mga kakatid ko ako lang nakakaalala siguro na nakakapunta sa kanila. Sila Justin, Leva. Siguro yung mga bata hindi na nila ako kilala. Pero maraming salamat sa kanya, pinakilala ako sa inyo. Dahil sa kanya, meron tayong ugnayan. ASP, maraming salamat din at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makasalunguha kayong lahat. Maraming salamat. Justin, thank you. Ako po si Lita, ang pinaka-love na sister ng kuya ko. Kasi ako sunod ng sunod sa kanya nung maliit ako. Kaya sila, from three lang sila lang yung kakilala ko nung bata sila. Like a baby. And then, ayun lang ang masasabi ko sa kanya kasi before, 14 years old pa lang ako, wala na sa bahay namin. At siya, nung may asawa na ako, nung wala na yung asawa ko, iniwanan ako, siya yung kausap ko everyday. Siya yung nagbibigay ng sa akin. And siya ang pinaka-proud sa akin na napag-graduate ko yung mga anak ko na mag-isa. Okay. Kaya, thankful ako sa kanya. But lately, may kasalanan ako. At may kasalanan din kasi siya. Kasi palagi ako niyang, yung tinitis pa ako, yung Lola Lita. Syempre nainis ako. Alam mo na yung mga babae, di ba, ayaw nilang tanggapin yung matanda sila. Yun. Kaya, ni-stop kong kausapin. But lang yan. Sandali lang. Lang. Pero love niya pa rin ako kasi palagi siya nagpapadala sa akin ng messages. I love you, sister. Forever, sabi niya sa akin. And nung kamamatay niya, minessage ko siya. Yun. Sinabi ko sa kanya, sorry kuya, I ignored you. Yung in-ignore kita. For me, yung brother ko, pinakamakulit na brother. Pinaka-joker na brother. Parang siya. Kaya, sa kanya, aliw na aliw ako sa kanya pag nag-joke siya. Kasi ganun ang kuya ko. Kaya palagi ko siyang sinusundan. Kasi tuwang-tuwa ako sa kanya noong as a younger sister and older brother, bawa ko sa kanya. Yun lang. Mana rin siya sa tatay namin. Pasensya na kayo. Masyadong emotional ako. Kasi maliit pa lang ako. Sama-sama na ako kay kuya. 11 years old, sumama ako sa kanya. Kasi sabi ni nanay, di na raw ako mag-aaral ng high school. So, dumating si kuya. Sumama ako sa kanya kasi sabi niya, doon ka na lang mag-aaral sa akin. 4 a.m. the morning, gising na ako din. Sumama ako sa kanya, tuwang-tuwa ako dahil alam ko, mahal na mahal ako ni kuya. Sa mga magulang na alam niya yung mga anak niya
'Di ba? Di man siya nandoon parate, may kasalanan siya eh. Alam niya may kasalanan siya. So, di man ganoon yung kaperfecto buhay niya. Pero, very proud siya sa mga anak niya, sa mga apo niya. Parati niyang sinasabi na matatalino ang mga apo ko. Nung last word na na siguro mga after that day, aalis na si kuya. Alam niyo kung anong parati niyang tinetext at sinasabi, "Sister, ito yung tandaan mo. Mahal kayong lahat ni kuya. Hindi lang sa akin, mahal kayong lahat ni kuya." Yun lang. At sa ganung paraan, kuya, di ka namin malilimutan. Mahal din ka namin. Salamat. Ayaw kong isipin na wala na si kuya. Yung laging pinapasok ko sa isip ko, malayo lang siya. Pero makakausap ko rin mamaya. Ganun na palagi kong iniisip. Hindi ako malungkot. Alam ko siya, masaya na siya sa taas eh. O kung nasaan man siya ngayon. Kasi nagawa niya yung gusto niya eh. Naging masaya siya bago siya umalis. Napakabait ni kuya. Pag pupunta sa Pampanga, sa Lubao, palagi kaming masaya. Tumatawa, yun, nagsusugal. Kahit na may daya, okay lang. Kasi madaya yun. Napakadaya, hindi mo manidenggoy sa baraha yun. Kuya, sana kung saan ka man naroon, masayang-masaya ka na. At kami, you look at all of us, we all happy. And help us, protect us, guide us with all your blessings that you got from God. Thank you very much. Ngayon si kuya, natatandaan ko sa kanya, pag pumupunta siya doon, may kasama siyang mga bata. Pinapakilala nung nanay ko sa akin, mga pamangkin mo yan. Ha? Sabi ko, ano yun, inang? Sabi ko, matanda ka sa kanila. Maano kayo sa tita ninyo? Aliit-liit ko. Ayun, nagtatago ako. So ngayon, sila SP, yan ang best friend ko noon. Sabi ko, ano bang ninyo? Sabi, Tagalog sila, Kapampangan ako. Hindi kami magkaintindihan. So si kuya, yun nga, dinadala sila. Kapatid ko pala siya. Kuya ko pala siya, hindi ko alam. Akala ko noon, siya yung tatay ko. Nagkita-kita ulit kami. Ang saya-saya namin. Tapos sabi ko, muntik na hindi pa nakarating nun. Oo, kasi sabi niya, dami niyang dahilan. Kuya, sabi ko, sana lagi tayong ganito, magkikita-kita. Kasi nakikita ko, matanda na kami, tumatanda na, yung kuya ko, yung mga ate ko, 60s na, ganun. Ako, 50s na rin. Sabi ko, i-treasure na lang natin yung pag nagsasama-sama tayo, sabi ko, nagsusugal kami, ang saya-saya namin. Yun ang laging hinahanap ko sa kanila. Nung na ako, tumanda ako, doon ko na-feel na kapatid ko pala sila. Sabi niya sa akin, Jeng, sabi niya, mahina na si kuya. So doon ako anong mahina kuya, malakas ka pa. Magkikita-kita pa tayo.
Nung February nga, kaya lalo akong lungkot. Kasi hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakasama. Pumunta pala siya. Nasa Baguio ako. Doon kasi ako nag-stay. So sabi ko, ang daya mo naman kuya. Sabi ko, umuwi ka pala. Hindi mo sinabi. Sabi ko, buti na ano ako. Ayan mo, love ka naman ni kuya. Lagi niya sinasabi yun. Siyempre kuya, sabi ko, iba pa rin yung magkakasama-sama tayo, sabi ko. Kaya sa mga kapatid namin, kahit ano man yung alitan, yung naano ko ngayon, kahit ano man yung alitan natin, yung hindi pagkakaunawaan, sabi ko, hanggat malakas pa tayo, sikapin nating magsama-sama tayo. Pero masaya pa rin ako at nakasama ko kayo. At lalo na si Kuya, yung advice niya palagi sa akin, magpakatatag ka. Kasi maikli lang ang buhay. Love kayo ni Kuya. Lagi niya sinasabi yon. Hindi ko binubura sa message ko yun. Yun ang lagi kong tinitingnan. Lagi ko siyang pinagdarasal na makaakyat siya sa langit at maging mapayapa kasama ni Lord. Yun ang kuya. Love na love din kita. Tandaan mo yan. At love na love din ko yung mga anak mo na ngayon ko lang nakita na na-surprise din kami. Siguro ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa mga kapatid ni Papa na pumunta dito. At least, kahit pa paano nakapagsama-sama tayo lahat. And ngayon kasi, ang inaalala ko na lang yung mga good memories na kay Papa eh. And for sure naman na if nakikita niya tayo ngayon is masayang-masaya siya. So, yun lang. Maraming salamat sa pagpunta. And sana masundan pa yung pagsasama natin na ganito. Kasi ito talaga yung pinaka moments na panigurado ako 100% na matutuwa si Papa. Yan lang. Thank you so much. Nagpapasalamat ako sa mga aunties and uncles ko na nandito. Alam ko this is very hard for me kasi ang layo nyo, then hindi ko naman po alam yung mga gusto nyo, tsaka kung ano yung, eto kasi po yung iniiwan na mga assignment ko kay Papa. So pasensya na po kayo kung bakit kayo nandito ngayon. And sobrang saya ko po. So maraming salamat Auntie Led, Auntie Tess, Auntie Jeng, Uncle Nonoy, Uncle Noli. Sobrang, ito po yung nakasama kong mga kapatid ni Papa nung habang lumalaki ako. So sabi ko nga doon sa mga kapatid ko, kayo ba nagbakasyon sa Pampanga? So kung hindi nyo na-experience yun, so buti na lang. So guys, maraming salamat sa mga auntie ko na nandito, sa mga kapatid ko. Hindi ko sinasabing expect more. Basta kung meron tayong okasyon at nag-invite ako, wag kang hindi pupunta. Kung ayaw mong masaktan. Kailangan pumunta ka. Bakit? Kasi dumating ka, normal ka eh. Nung lumabas ka, putya, mukha ka na sir. Diba? Sa akin lang kasi mas gusto ko nandito ka. Kasi yung presence mo, sobrang gusto ko yun. Love ko yun.
Tama yung sinabi ni Uncle Noli, doon siya iniisip. Kung nakikita mo akong strong today, mga araw na nagkita tayo, strong person niya si SP, strong person niya si ganito. Pero ito po yung pinaka weakness ko, di ako talaga strong pag about na kay Papa. Kaya nga lagi sinasabi ni Jen, bakit di mo kausapin yung Papa mo? Wala, talo talaga ako nung spirit niya eh. Pag sinasabi ko, Pa, bakit ka ba naging ganyan? Talo talaga ako. Ang ginagawa ko na lang, Pa, kamusta ka na? I love you, o ito baon mo. Ganun na lang kami dalawa kasi hindi ko na kaya sabihin sa kanya yung kung ano ba yung ginawa mo, bakit tayo nagkaganito, bakit nagganyan. Hindi na kaya ng loob ko yon kasi talo ako eh. Bakit? Ako yung magigiba. So pagigiba ako, so dahil mahal kita, lahat ng mahal mo minamahal ko.